96.7 Destiny Radio. It is 10:29 in the morning. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kasama ninyo ang inyong DJ na fashionista, Kwela at Painlabin ka, DJ Bugs. Dito sa umaga ng Lunes, Martes. Ng Martes, ayan. Nagbibilang kasi tayo, baka tayo magkamali ng araw. Ngayong araw ng Martes, June 11, 2025. O, diba? June na. Ang bilis ng panahon, June na agad. Ay, hindi ko rin napansin na June na. Ay, bukas holiday! Holiday bukas, di ba? Bukas na, teka, baka tayo magkamali. Haba na na. Ay, Independence Day, araw ng kalayaan. Ngayon pinapalaya na kita. Kaya ngayon malaya ka na. Lalabas na naman yung meme na yan bukas. Hindi maseryoso talaga ang mga holiday, araw ng kalayaan, lalabas yung meme na yun. Kaya ngayon malaya ka na. Friends na lang tayo, okay? Bukas, pustahan. Kapag wala yan, i-PM nyo kami sa aming Facebook page. Sabi yung, bula naman si DJ Bugs. Wala naman ganun lumabas na meme. Kung pinagsasabi nun. PM nyo kami sa DZDG Destiny Radio. Live pala kami ngayon din doon. Ayan, i-check nyo ang aming live para makita nyo sa screen kung sino ba nagbubulaan ngayong umaga. Umagang-umaga, punong-puno ng pagbubulaan. Tomorrow is Independence Day. Sana all ay holiday. Okay lang, nandito kami para pasayahin kayo. Kung kayo ay malaya, yan. Okay lang, sana all. Masaya magtrabaho kasi lagi ka may pera, di ba? Dapat ganun ang ating mindset. Kapag meron kang trabaho, meron kang pera. Tayo ay bumabangon para sa pera. Huwag na tayo ipokrito, doon tayo bumabangon. Tayo masaya kapag may pera. At eto na nga mga ka-Destiny. Another day, another rant. Ayan, tayo ay mag-trigger na naman ng mga taong nakikinig sa radyo. Gagalitin na naman ng mga nananahimik ng alas 10. Kung kayo ay nagkakape, nagdadrive, siguro ready nang pumindot si Anger. Oo. Anger, pasok! Ready na siya. Ready na. Medyo ngayon na yung true self mo pa ngayon. Pero mamaya once na mag-start na ang ating talk, medyo siguro baka sumabog ka na parang bulkan. Inactive volcano ka muna. Ganun. Sabog na sabog. Joke lang. Depende lang naman yung trigger warning lang. Kung kayo magalit, di bahala kayo dyan. Sira ang araw nyo. Yung akin okay lang. Oh. Basta nasabi ko. Huwag nyo lang akong ipabulagta dyan sa daan. Oo, masama yun. Yun na yung hindi maganda. Pero itong rant natin ngayong umaga is yung happenings noong 2008. Diba? Noong panahon na tayo ay nayayabat pa ng ating mga magulang na okay pa tayong yabatin. Oh, wait lang. Hindi ata. Teka, ano ba? Oo nga, 2008. 8 years ago, itong itong letter na to. Itong ating rant ngayong umaga. Parang tungkol ito ng panahon na tayo ay pwede pang pak yabatin. Ngayon kasi yung bawal mangyabat ng bata kayari ka, child abuse ka. Kaya yung ganyan. O kaya sabihan mo yung bata na ano gagawin mo dito? Sumungi paano ka sa magulang mo? Yan, pag nasigaw mo ng unti ang bata, naku, susugurin ka ng nanay sa bahay mo. Hoy, child abuse yung ginagawa mo. Yan. Anyway, speaking of ganyan, bilang ang usapan naman natin ngayon ay tungkol dito sa punishments. I remember, bago tayo magkwentuhan ng sarant, merong isang bata nag-trespass sa aming bakuran. Nag-trespassing si Bading. Ay, hindi naman ako kilala ng mga nakikinig. Pero kung matunugan nila yung kwentong are at sila ay doon nakatira sa may amin, ay naku paw, ay pasensya. Ay, eto na nga, nag-trespass si bakla sa loob ng aming bakuran. At ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagwiwi sa loob ng aming bakuran. Which is...
Bilang bata, syempre, nakakagulat na hindi nila alam na mali ang mag-trespass. Hindi nila alam na mali ang pumasok sa loob ng may bakuran ng may bakuran. Mali yun. Mali. Which is dapat tinuturo yun sa mga bata. Kaso hindi itinuro ata do sa bata. Kaya bigla-bigla siyang walang kaabog-abog pumasok sa bakuran namin at umihi. Ang aking kapatid ay nagalit. Sinabihan na, "Hoy! Trespassing ang ginagawa mo!" Gamanon. Yung bata natakot. Nagsumbong sa kanyang parents. And the parents sugod the house. Child abuse daw yun. That's because of the law. Gawa yan ng batas na kapag ginanon mo yung bata, child abuse ka. Pero, dahil dun sa batas na yun, hindi alam ng bata na mali yun, diba? Kasi hindi sila dinidisiplina ng tama. So, anong mali? Yung batas ba o yung magulang? Ay, alamin nyo na lang. Kayong bahala dyan. Yun lang naman yung kwento. Kayo nang mag-desisyon sa inyong mga moralidad at mga utak kung ano ba ang tama at mali. Kung sino ba ang tama at sinong may mali. Basta mali ang mag-trespassing at mali ang hindi turuan ng bata ng mga tama at mali. At yun na nga ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Happy Trespassing Day. Okay, eto na. Ang ating rant ngayong umaga is rant on child discipline here in the Philippines. Ang ating tanong, effective ba ang corporal punishment? At ito na nga. I know a lot of you will be defensive when I tell you I am against corporal punishment on children. But hear me out. Or hear me out first. Okay, sige, pakinggan daw natin siya. Ang ating anonymous confession. Ay, nagawin yung confession ni Kuya Carl. Sorry. I am sure that since many of you grew up in the Philippines, you might have witnessed this type of punishment implemented on kids. Taas kamay ng lahat ng mga napalo, lahat ng napalo ako ng sintro, ng uyo, buti na lang di pa ako napapalo ng pordos-pordos. Hindi ako ganun kasama ng bata ako. Malikot ako sobra. Kaya mga naipalo sa akin yan. Sintron, uyo. Kung alam niyo yung uyo, guys, yun yung nasa coconut, yun yung papalo sa'yo, bag! Yun, sakit nun. Yung lolo ko yung pumapalo sa akin ng uyo before ng bata ako. Kasi sobrang kulit nga, bata. Ayun, hindi kukuha na yung uyo. Kasi yung uyo, ginagamit din niya na pang silab. Kasi before, ang lutuan namin is yung kahoy. So, kailangan mo ng uyo para mayroon kang paunang panilab. Ayan, para magdikit ang mga dapat sumilab. So, kapag malikot ako, kukuha yung lulo ko ng ayo. Yan, pak! Psh! Gano'n. Tapos tatakbo na ako, runner ako. Diba? Yun yung mga days na sobrang bilis ko tumakbo. Gano'n kasi ako'y takot mapalo eh. Pero alam ko rin, pag may ginawa akong kalokohan, ako'y papaluin, natatakbo na ako yan. O kaya yung technique before, para kapag mapapaluin ka, alam mo papaluin ka, mag-short ka ng maong. Mag-short ka ng maong, tapos mag-short ka ng isa pang short. Para kapag pinalo kayo, pak, di masakit. O yung saya nun, ang saya nun, promise before talaga. Parang na lang siya wala na lang siya talaga kapag pinapalo ka. Alam mo yung nasanay ka na sa sobrang likot mo. Ay hala, bakit may tumugtog dito ulitan? Anyway, so mga klase ng pamalo, mag-chat kayo sa amin, DZDG Destiny Radio. Ano ba ang mga ipinapalo sa inyo? Uyo, hanger, ano yun, tambo, ano pa, sinturon, o yung kamay. Ayan. Pak. Ayan, malikot kang bata ka ha. Ayan, anyway, balik tayo. First, corporal punishment aims to discipline a child, but the question is, does this work? Yeah. Effective nga ba? Kayo mga kasing age ko na lumaki rin ng kauntian sa ganito corporal punishment. Is it effective? Let's see. Since a lot of Filipino children grew up experiencing this, the country should be filled with disciplined, outstanding citizens. Yes, totoo yun. Tingnan natin ang kapaligiran.
Tayo bagay well-disiplinado dahil tayo lumaki sa mga palo. Diba? Tingnan natin ang daming katiwalian. Katiwalian. But this is the case. But is this the case? Compare countries like Norway. Oh, Norway! Ayan, where corporal punishment is prohibited. Ayan. So ngayon kasi sa panahon natin, this was written 8 years ago. Ngayong panahon ito, meron tayong batas. But anyway, going back sa Norway, prohibited ang punishment. No, palo the kids. Don't palo the kids. Bawal yan. So, can you really describe them as less disciplined than a Filipino adult? Sige, sa mga gustong malaman kung ang mga Norwegian ba ay disiplinado, kung sila ba yung mga mabubuting tao, mag-research na kayo now na. Going back again, one criticism that I hear from older Filipino folks is that since Western kids never experience corporal punishment, these kids become disrespectful to their elders, more sexually promiscuous, and lack direction in life. This annoys me a lot since there is no shred in truth that the statement yet is a common mantra that I hear when it comes to justifying corporal punishment. Ayan, lagi na lang may tumutugtog talaga naman. Okay, balik tayo. So kapag daw hindi ka nadidisiplina na maayos, ikaw ay lack direction in life, no? Okay, kasi hindi mo na-experience yung corporal punishment. Sabi daw dun sa mga Western kids, ganun. Uy, pero may mga video nga ng mga Western kids na, alam mo yun, yung binalibag. Kung nakita nyo yung video online, merong isang bata na gusto ng bagong iPhone. Ayaw siyang bilhan ng nanay niya. No! Kasi gumagana pa yung phone mo. Itong bata nagtantrums. Ayan. So, binagsak niya yung phone niya. Pak! Tapos inapakan niya. Tapos binato niya sa pool. Now, dahil sira na yung phone niya, dinare niya yung nanay niya, now, buy me another phone. Diba? Yung mas updated. Sobrang spoiled ng batang yun. Minsan nakakagigil. Ramdam mo yung gigil ko. Pero sabi ng nanay, no! Yun, nagwala siya. Galing yung mga bata sa Western. I don't know if that's real, pero maybe yes. Kasi kung walang video yun raw video yun. Yung kumbaga hindi siya scripted. Talaga nangyari. And maraming bata na sobrang pasaway dun sa Western. Well, not all. Hindi ko naman nilalahat. Siyempre, merong mga Western naman super bait. Grabe kabaitan. Parang santo. 'Di ba? Yung mga nakikita kong videos, yung mga experimental videos, sobrang bait nila. Grabe. Yung, as in, namimigay talaga sila, nag-o-offer sila ng help, di ba? Yung mga ganon, yung pinagtatanggol nila yung, nagsastand sila sa kapwa nila kapag, medyo naiipit, yung medyo nabubuli, ganon. Ganon yung mga videos online na nakikita ko din. Yung, kunyari, may isang tao binubuli, tapos ay merong isang malakasang loob na white girl or white man. Ayun, ipagtatanggol niya, mag-stand siya doon. So, not all naman, mas maugali, di ba? Going back, second thing, it is considered physical assault if a husband hits his wife. Well, totoo. If an employer hits his employer or if a professor hits his students, but if hitting a child who physically weaker and most vulnerable part of the society is suddenly okay because discipline. Children have rights too, and if hitting an adult is not okay, so is hitting a child, regardless of reasons. A child is not a property of parents, and they deserve protection too against physical assault. Third, I always hear parents that if they don't use belt to correct the wrongdoing of their child, that means they have no desire to discipline. To discipline their kids and therefore love them less. Oy, meron nga ganito, di ba sabi, ikaw kasi pinapalo ko kasi matigas ulo mo, pero ikay mahal namin. May mga ganon, mahal ka lang namin kaya ginagawa namin to.
So you need, kaya ganun ginagawa nila, no? You need to physically hurt your kids so they will learn to respect and love you, di ba? Ganun pala ang epekto. Ganun ang atake before, no? You do this out of love for them, ayan. Sinuntok kita kasi mahal kita! Ganun. Am I the only one that finds that up logic? Have you not considered that maybe there are more effective ways in helping a child understand what he did was wrong? So, because sa mga gantong rant before, di ba? Yung mga gantong, ingatan ng mga bata. Na-misinterpret naman yun ng mga binigyan ng batas para sa child abuse, di ba? Kasi napapansin ko, yung iba, ito naririnig-rinig ko lang to, not all di ko naririnig-rinig ko lang. Like sinasabi mo, ay, ang hirap magdisiplina ng mga bata ngayon kasi kapag pinalo mo, konting palo mo lang, child abuse na agad, napaka-insensitive ng mga bata ngayon. Di ba ganun lagi yung bukang bibig ng mga tao? Parang against na against sila dun sa law ng child abuse. Pero, there's other ways naman to discipline the kids. Diba? Kasi kapag pinapalo mo yung bata, wala yung, anong learnings doon? Niyabat mo ng 2x2, anong learnings doon? Alam ba nila ang ginawa nila? Diba hindi? Like, pinalo ka, tapos ay biglang hindi mo naman in-explain sa kanila kung ba't ka pinalo. Basta pinalo mo lang, niyabat mo lang. Iyak-iyak yung bata, hawak-hawak sa kanyang puwet. Hindi mo i-explain. So, ang isipin ng bata, like, di siya mahal. Like, inaabuso siya. Ba't ganun ang tanato ng parents sa kanya? There's other ways naman. You can communicate sa child, di ba? Kasi nag-ano ka like, instead na disiplina, ang binibigay mo sa bata, binibigyan mo siya ng fear. So, mangyayari, sinusunod ka lang niya kasi takot siya sa'yo. Hindi dahil nirirespeto ka, hindi dahil mahal ka niya. Ganun ang mangyayari. Hindi naman ako magulang para magsabi nito, pero based on my observation, ganito siya. Tsaka yung mga batang laging napapalo sa bahay, except me, kasi dati lagi rin ako napapalo. Nasa tao rin naman yun kung paano nila kukunin. Pero hindi, nasa communication talaga yun. Communication between the parents and the kid. That's why having a children is a responsibility. Hindi ka pwede mag-anak kasi trip mo lang. Mag-aanak ka, tapos hindi mo naman kayang disiplinahin, di ba? Ano yun? Magdadagdag ka lang ng isa pang headache. Dagdag ka ng isang sakit sa ulo kasi mag-aanak ka, sasabihin mo, ay, bawal naman saktan ng mga bata kasi child abuse. Hahayaan mo siya. Tatantrums niya sa dance, sige. Manakit, manuntok, sige. Mahirap disiplinahin ng bata, ganon. Ganon, di ba? Gagawa ka lang ng bagong problema. Hindi. Kailangan mong maging wais sa pag-aanak. Kailangan mong maalam ka magdisiplina ng mga bata. Ganon yun. Hindi yung magdadagdag ka ng bagong problema. Ano ba yan? Ay, joke lang. Pero ito na nga, 'di ba? So, kailangan natin kasing talagang intindihin ng maayos yung batas, 'di ba? Ano ba yung mga kailangan gawin para hindi tayo magbigay ng fear? Kailangan mo talagang intindihin kung paano magdisiplina ng anak, kung paano magpalaki ng anak. Dapat maalam ka bago ka sumabak sa mga ganyang bagay. Effective ba ang palo? I don't know. Basta before ko in-explain mo kung bakit sila napapalo, basta wag kang magbigay ng fear sa bata. Ganun lang yun. Wag mong pilosopohin ng batas na against child abuse, wag mong pilosopohin yun. 'Di ba? Kasi 'di ba, kung isipin natin sa psychology, ang punishment gaya ng mga palo, ganyan, pwede yang iniisip natin ay pwedeng mag-stop yan ng mga bad behavior, pero yun ay temporary lang, 'di ba? Hindi ito like long term kasi it's fear-based compliance, 'di ba? Natatakot lang ang bata, kaya yan ay sumusunod sa iyo. Inuulit ko, natatakot yung bata kaya sumusunod sa iyo, baka paluin mo, yabatin mo, ihagis mo kung saan, 'di ba? Hindi dahil naiintindihan ka nila, again, pinalo mo sila, wala lang kasi gumawa ng ganito, hindi mo in-explain. Anong learnings? Wala. Hindi nila alam. Anong mali ginawa nila? Hindi nila maalaman kung ano ba ang tama at mali. Kasi palo lang ng palo eh. Ganon. May action to. Nakikita nyo ako sa internet, sa online. Pak! Ganyan. Action ako. Batiin muna natin si Miss Flores Sarmiento. Blessed morning, DJ Bugs. Magandang umaga, Miss Flores. Baka yabati na rin dito ni Papa Del. Pak! Charot. Ano ba ang pwede natin gawin? Again, kaya mga magulang, alam niyo yan. Kailangan nyo talaga mahirap talaga maging magulang. So, I really don't know. Bilang isang taga-panood lang sa mga nangyayari. 'Di ba? Positive reinforcement.
ang pag-reward ng mga mabuting sabi nila, ang pag-reward ng ang pag-reward ng mabuting behavior ay mas epektibo daw, di umano. So kapag pinuri natin ang mga bata, kapag gumawa ng tama, natututo sila ng self-discipline, di umano, or at positive behavior. Well, marami naman kasing social experiments sa mga bata noong sa internet. So panoorin nyo, merong video ng isang bata, ng isang baby na binibigyan mo ng love, may isang video ng baby na dinidedma, 'di ba? So meron din kayong makakita kayo ng baby na exposed sa violence or bata na exposed sa violence at bata na hindi exposed sa violence. So may mga ganong experiment online na pwede kayo matuto doon. Ano mo 'yon? Again, ang pagpapalaki ng bata, hindi basta-basta. Ito'y isang malaking responsibilidad. Dahil nasa kamay mo kung anong kalalakihan niya, bala ka. Diba? Hindi mo naman kailangang manakit. Anong tawag doon? Gentle parenting, ang sinasabi nila. Diba? Gentle parenting. I think it's effective rin naman. Basta pala mo lang sa bata ko ng tama at mali. Nang maayos. So anyway, balik tayo. Siguro wala na, tama na. Medyo napapagod na akong magsalita. Ayoko na, pagod na ako. Gusto ko nang umalis. Tama na to, okay na to. Okay na to, tama na to. So sa huli, ang pagmamahal sa anak ay hindi nangangahulugang dapat silang saktan para matutong magdisiplina. Kung ano yun? Ayan, nawala na. Yun, positive discipline, gentle parenting, ang susi. Diba? Try nyo lang! Anong masasama eh? Yung pabayaan, di ba? Hindi porket bawal manakit ng bata, hindi mo na disiplina, hindi ganun yun. Bakit palo lang ba ang pagdidisiplina sa bata? Hindi eh. Diba? Dapat bigyan nyo sila ng tamang guidance, turuang irespeto, diba? Dapat, nasa inyo kasi, kayo maging example dyan. So, pagbibigay ng guidance at respeto sa mga bata, diba? Upang matutunan nila kung paano maging mabuting tao. Ganon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakaintindi. Oo, at pagmamahal. Ganyan. Siguro may nagsasabi, ano bang alam nito sa pagpapalaki ng bata? Ay, wala naman, hindi naman nag-aanak. Ay, hala kayo, ay sige, ay kung ayaw nyong makinig. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang inyong mga kalukuhan at pagpipiloso po sa pag-intindi ng batas, bahala kayo. Sakit yan ang ulo ninyo. Yun lamang, ating mahalina mga kabataan. At hindi ko sinasabing ikay magjowa ng bata! Wala yan. Kasama yan doon sa batas. Yung ang tawag doon, yung Republic Act 7610, a Special Protection of Child Against Abuse. Kasama na dyan ang Exploitation, Discrimination Act, di ba? Ano pa? Basta yun na yun. At yun lamang mga ka-Destiny, mga kasama, mga kapatid sa pananampalataya, mga kasama sa radyo, ayan. Sana ay may nagalit. Kung may nagalit, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Ako si Bugs, ang inyong DJ ng fashionista, Kwela at Pailabin ka. Kwela ba? Hindi. Pinapainit ko lang yung ulo eh. Dahil 52 in the morning, andito kayo sa istasyong pinipili ang saya, 96.7 Destiny Radio. Saya lang!